Tayo po mga minamahal, idarako na sa napakahalagang bahagi po natin banal na gawain ang pakikinig po ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Kaya inanyahan ko po ang lahat na tayo po ay panandali ang tumayo, mga minamahal, bilang paggalang at respeto sa banal na salita ng Diyos. Ito po ay dadali ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Fred De Asis. Amen. God bless you, beloved preacher, Brother Mark, Noel. Tayo po'y manalangin na mahal. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat, mahal na Jesus, si matamis, banal na presensya, yung pinadama, si Malak sa hapong ito. Salamat po sa paglangis sa mga pag-awitan, sa mga patutuo, sa mga awitin ng Children's Choir, Rose Choir, Youth Choir, gisalat sa awitin ng The Jesus Finest Generation Choir, mga tugtugan, instrumentalists. Sa pagbibigay, salamat sa mga matatapat. Sa pag-aaral salita, mahal na Pinoon, ikaw magpala sa ganakil ako magawa. Umasa lamang sa inyo. With the first and foremost prayer, beloved Pastor, bless the children once again through your word. Kami sinasaway lahat yan ang kaaway. Bind the yoke of Satan in the name of Jesus. Demon and believe and doubts. Kasaw. Right now, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Una sa lahat, pinakamataas na pagpupuri, pagsamba, para lamang sa ating Diyos na buhay, walang iba, ating pinakamamahal na po Jesus, the King of Kings and the Lord of Lords. I'd like also to give double all our respect to beloved evangelist, Wildes Tad Almeida, the end-time prophet of our loving God. And we always remember and cherish the blessed memories of our beloved Assistant Pastor Linas Almeida, our beloved Mama Dear, sa kanilang mga beloved children, lahat ng mga beloved co-preachers, nabati ang beloved co-workers, mga instrumentalists, mga waits sa ating mga webcast viewers, at sa inyo lahat, na mahal, magandang hapon. Purihan ng mahal na Pinoon. Palakpakan natin ang ating mahal na Pinoon. I'd like to greet also our friend, Pastor Ed Magracia, kasama natin. Matagal na rin po siya nangangaral, pero sabi niya, totoo raw ang Jesus Miracle Crusade. Kumbinsido sa he is convinced that our beloved pastor is truly a man of God, and this is the church of the living God. Amen? Although mayroon mga ibang mga churches na mayroon silang mga comment against sa church natin, pero sa Biblia, kahit ang ating mahal na Pinisos, marami rin uma-against. Pero the power, the anointing, the healing, the miracles, yan po ang credential. Hindi pwede i-deny na yan. Sabi ni John, ni Nicodemus, we know that you are from God because no man can do these miracles unless God is with him. Amen? The miracles, the signs and wonders, yan ang patunay na yung tao na yan, ang Diyos na yan, ay katotohanan. Amen? Diba? So praise the Lord. Kung naman na pinong kindly read Revelation chapter 1 verse 10, then Matthew chapter 24 verse 31. Amen. Dito po sa aklat ng mga taga-Apokalipsis, Kapitulo 1, may talatang 10. Ako'y nasa Espiritu ng araw ng Panginoon, at narinig ko sa aking likuran ang dakilang tinig, na tulad na sa isang pakakak. Revelation 1:10. At susuguin ang... doon mo na sa Revelation. At ako'y nasa Espiritu ng araw ng Panginoon at narinig ko sa aking likuran ang dakilang tinig na tulad ng isang makaka. So, yan po si John the Beloved, nasa island o Patmos, binilanggo, hinuli, dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos. So galit ang kaaway,
pag nangangaral tayo ng salita ng Diyos, kung tayo'y naglilingkod ng totoo, galit ang kaaway, ngunit ang kaaway hindi nagtatagumpay. Laging nagtatagumpay ang anak ng Diyos. Amen? Narinig niya yung tinig ng katulad ng isang trumpeta. I watched the Spirit, the Lord said, and heard behind a voice as of a trumpet. Anong tinig niya na katulad ng trumpet? Walang iba, kundi natin marapin noon. Pag sinabing trumpet sa Biblia, para maintindihan natin mabuti yan, sinabi dyan sa Matthew 24, verse 31. Pakibasa. 24:31. Aklat po ng Mateo, Kapitulo 24, ang talatay 31. At susuguin ng kanyang mga anghel na may matinding pakakak at kanilang titipunin ang kanyang mga hinirang mula sa apat na hangin ng sanlibutan, mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila. Amen. So malinaw, the trumpet is no other than the preaching of the Word of God. Amen? Ang trumpeta tinutukoy ay yung pangangaral ng salita ng Diyos. Jesus Christ is the Word of God Himself. Sabi ng Biblia, ating mahalapin sa Kristo, siya po ang Word of God. Siya ang salita ng Diyos. Amen? Susuguin ang kanyang mga anghel na may matinding pakakat at kanilang titipunin ang kanyang mga hinirang mula sa apat na hangin ng sanlibutan, mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila. So malinaw na mayroong mga warning before the second coming of our Lord Jesus Christ. Bago siya bumalik, ipapangaral yung the last warning sa mga anak ng Diyos dahil sabi doon, titipunin ang kanyang mga pinili. Titipunin. So, that could be the last warning, the last preaching of the Word of God para makasama sa rapture ang mga Kristiyano. Many will make it to the rapture, and sad to say, some will not make it. Mayroon makakasama, marami makasama, pero mayroon hindi makakasama. So ang katungkulan natin is to know. Alamin mo paano ka makasama sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Amen? Pag naiwan ka dito sa rapture, sabi nga natin mga pastor, there's only 1% for you to go to heaven. Isa lang ang paraan para maligtas ka pag naiwan ka sa rapture. Kasi maghahari dito ang Antichrist. The Antichrist will reign in the earth for 7 years. Then, kalahati ng taon, 3.5 years, the greatest tribulation, nung matindi na. Matindi na ang kahirapan. Sabi nga ng Biblia, kung hindi paikli ng araw, walang maliligtas. Except those days be shortened, nobody can be saved. Paikliin doon sa 3.5 years. At alam nyo na nangyari, yung 7 taon na, the last 7 years in the Bible is already happening today. Nandito na po tayo sa tribulation. Pumasok na tayo. Minamahal. Malinaw yan?
of what is happening in the world today, if you search out what the beast and his conspirators are doing today, you will know for a fact that we are already in the tribulation. Kaya nga, ang katungkulan natin ay alamin paano tayo makasama sa rapture. Pag naiwan ka, 1% lang para maligtas ka. Ano yun? Papapugot ka ng ulo. Kasi sa Biblia, ang ayaw magpapugot ng ulo sa Biblia, ay ayaw magpatatak ng mark of the beast, ay pupugutan ng ulo. So little by little, una, hindi ka muna kabili ng pagkain, hindi ka muna maka-travel. Yun muna, ang umpisa. Hindi muna masyado mahirap. But pagdating ng the greatest revelation, pag hindi ka na magpatatak, pupirsahin ka na. Pag ayaw mo, you will be killed. You will be beheaded. Pupugutan na ng ulo yung mga tao na ayaw sumunod sa sistema ng Antichrist. So, we are in a tribulation already. So, anong gagawin mo para hindi ka maiwan, para makasama ka sa rapture? Amen? Praise the Lord! Kaya susuguin niya ang kaya mga anghel. Ang anghel na tinutukoy dyan, hindi naman yung angelic being na may pakpak. Ang tinutukoy niya na anghel, mga messenger, mga ngaral. In the last days, mayroon talaga siyang isinugo na mga ngaral. Of course, we know for a fact na sa pangunguna natin mga pastor, namulat tayo sa katotohanan, totoong paglilingkod, hindi naglararo, totoo. Totoong may kasamang sakripisyo na paglilingkod. Tinuro sa atin, kaya matlino ang Biblia, unless Elijah will come in the last days, nobody will be included in the rapture. So malinaw sa Biblia na pag-aaralan natin yan, before, Elijah the prophet, sa Biblia, maraming beses lumitaw si Prophet Elijah. Elijah the Tishbite in the Old Testament, 5 times lumitaw yung kanyang spirit. Then, before the rapture, Elijah will emerge once again. Ibig sabihin, Spirit of Elijah. Ibig sabihin, Elijah type ministry. Ibig sabihin, Diyos na kumikilos talaga ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Yan pong Elijah type ministry. May kapangyarihan ang nandyan, kumikilos ang power, ang mga may sakit na imposible na sa doktor, kaya pagalingin ng ating malapan. Amen? Yan, yung nakaraang araw, may dinala dito, gabi, wala na pong pulso. Nandyan ba yung bata o dalagita? Si Darlene Abihar, taas na kamay. Nandyan ba? Nandyan? Taas na kamay. Yung mga 14 years old, ayun, nagtaas na kamay. Darlene Abihar. Dinala dito gabi, wala ng pulso, minamahal. Kinakarga na lang ang paa, pati kamay, nakabagsak, minamahal. Nakabagsak, wala ng pulso. Nung sa unang dahil ng pastor, nilihans namin, pinag-pray namin, sabi niya, bigla siyang nagising. Anong sabi niya? May pumasok na malamig sa kanyang katawan, bigla siyang nabuhay. Praise the Lord. Jesus is alive. Sa totoong iglesia, may palatandaan para patunayan na ikaw nga ay anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating mahal. To serve the Lord, serving the Lord is a total sacrifice. You cannot be a true preacher of righteousness unless you have the sacrifices
required in the Word of God. Mamaya mababasa natin ano ba ang ginagawa ng tunay na mga ngaral at ano yung kwalifikasyon ng makasama sa rapture. So walang gusto maiwan sa rapture. Ngunit kung hindi tayo tatalima sa salita ng Diyos, kaya malinaw sinabi dyan, susuguin ang kayang mga mensahero sa isang matinding pakakak. Sabihin, with emphasis na pangangaral, with signs, may palatandaan, hindi lamang salita, may kapangyarihan, preaching the word of God like a trumpet, na mayroong emphasis, na mahal, para yung mga hinirang na hindi palubusan binibigay ang puso sa mga Pinoon, maglingkod ng totoo, hinamahal, para makasama sa rapture, sa pagbalik ng ating malapit. Lahat tayo tagalangit, pero pag-usapan kasama sa rapture, ibang usapan yan. Salamat sa mga Pinoon, ni-reveal sa ating mga pastor ang totoong paglilingkod na hindi pang-iwan sa rapture, kundi kasama sa pagdagit ng mga banal. Kaya mapalad ka na nandito ka, mapalad ka. You are one of the candidates of the rapture when the Lord comes. Hindi basta-basta mga himala, mahal. Andyan si Joshua Badana, taas ang kamay. Joshua, yan, taas ang kamay. Tingnan nyo. Taga-ibang church yan, taga-ibang church. Mga 2 weeks pa lang dumadalo dito, Sunday. 2 Sundays o 3 Sundays. Pumunta dito, huling po, yung 2 Sundays, kalawang pagdalo na Sundays yan, pangatlo na yata, pang-apat. Humingi po ng prayer sa atin. Sabi niya, masakit ang ulo ko. Batang-bata pa siya, matindi kayo naranasan. Sabi ko, bakit? I received the vaccination. Nagpa-vaccine kasi siya. So, nagkaroon ng, tawag doon, yung mga effect. Nahilo siya. Sama pakiramdam niya. Inilihans natin, yun na mahal. Sabi niya, tumawag kinabukasan, Lunes. Sabi niya, magaling na ako. Andiyan, hanggang ngayon. Nawala na raw yung divers ba yun? Yung effect ng vaccination. Nawala yung mga masamang epekto. So, in fact, marami nang napahamak sa vaccine. Sabi ko, do not take anymore. Sabi niya, opo, ayaw ko na magpaturok muli. Naranasan niya mismo. Sa sunod na gawain, tawagan natin siya mag-testify. Ano nangyari sa kanya? Kaya, buhay ang Diyos dito. Kahit wala ka ng pag-asa, andun ka sa mga epekto ng mga masamang nilagay sa katawan mo, kaya ka pagalingin ng Diyos na buhay. Jesus is the greatest healer, the greatest physician. Amen? Pinakita lang na the power of our Lord Jesus Christ is greater than the power of the enemy. Amen? So the preaching of the gospel para tipunin ang mga pinili. Kasi nangalat yung mga pinili. Ibang pinili, iba ng lupay-pay, ng lamig. So, this is now the time na ang mga Kristiyano manumbalik na sa totoong paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. May paglilingkod kasi ng sarili ng susunod. Sa Biblia, gusto mo yung panglangit, pangrapture sa paglilingkod. Hindi sarili ang nasusunod. Salita ng Diyos, ang mahal na Panginoon, ay nasusunod. Okay, basta. Mark chapter 1, verse 16 up to 20. Dito po sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos, Kapitulo 1, talatang 16 hanggang 20. Agpadaraan sa tabi ng dagat ng Galilea ay nakita niya si Simon at si Andres na kapatid ni Simon
na naghahagis ng lambat sa dagat, sapagkat sila'y mga mamamalakaya. At sinabi sa kanila ni Jesus, magsisunod kayo sa aking hulihan, at gagawin ko kayong mga mamamalakaya ng mga tao. At pagdakay iniwan nila ang mga lambat, at nagsisunod sa kanya. At paglakad sa dako ng paroon, ng kaunti ay nakita niya si Santiago, na anak ni Zebedeo, at si Juan, na kanyang kapatid, na sila rin naman ay nangangasa-daong, na hinahayuma ang mga lambat. At pagdakay kanyang tinawag sila, at kanyang iniwan sa daong ang kanilang ama na Zebedeo, na kasama ng mga aliping upahan, at nagsisunod sa kanya. Amen. So, bantayan natin mabuti yan. Mahal, malaking kaugnayan yan sa ating paglilingkod ng totoo sa ating mga Pinoy. At pagdaan sa tabi ng dagat ng Galilea, ay nakita niya si Simon at si Andres na kapatid ni Simon na naghagis ng lambat sa dagat sapagkat sila ay mga mamamalakaya, mangingisda. 17. At sinabi sa kanila ni Jesus, magsisunod kayo sa aking hulihan at gagawin ko kayong mga mamamalakaya ng mga tao. Okay, tuloy-tuloy. At pagdakay, iniwan nila ang mga lambat at nagsisunod sa kanya. At paglakad sa dako paroon ng konti, ay nakita niya si Santiago na anak ni Zebedeo at si Juan na kanyang kapatid, na sila rin naman ay nangasa daong na hinihila ang mga lambat. 20. At pagdakay kanyang tinawag sila at kanilang iniwan ang daong at ang amang si Zebedeo na kasama ng mga aliping upahan at nagsisunod sa kanya. Palakpakan natin, malapay, no? May malaking aral dyan. Mahal. Ito yung mga mamamalakaya, sina Juan, sila Simon, Santiago, nangingista sila nandun sa baybayin, nililinis yung mga lambat. Anong sabi ng mga nung sila ay makita? Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakaya ng kaluluwa. Mga tao. Sa 18, at karakadaka, iniwan nila ang lambat at sumunod sa kanya. Palakpakan natin, malapay noon. Amen? Sa 19, nung siya'y mapunta pa lang sa unahan kaunti, nakita niya si Santiago, na anak ni Zebedeo, at si Juan na kanyang kapatid, nasa daong din, inaayos ka ng mga lamba. At sinabi sa kanila, at tinawag niya sila, at sinabi doon, and they left their father, at iniwanan ni kanyang ama, at ang mga aliping upahan, pati yung bangka, pati yung ama, ay iniwanan nila nung tinawag sila na malapino. So what a lesson na pag tinawag ka, yung pagtawag sa'yo, yun ang pinakamalaga sa buhay. Amen? Yung daong, yung lambat, simbolo ng mga kabuhayan natin. Minamahal. Pero pag tinawag ka ng Diyos, mas mahalaga sa iyo yung pagtawag, yung pagsunod mo sa kanyang kalooban. Mas mahalaga yan kisa kabuhayan mo. Amen? Malinaw yan sa Biblia. Kung gusto mo makasama sa rapture, walang pinakamalaga sa iyo ang pagsunod sa kalooban at salita ng Diyos. Yan ang pinakamalaga sa iyo. Hindi sarili natin, minamahal. Hindi kabuhayan, hindi material ang mahalaga sa iyo. Ang mahalaga sa iyo, yung pagsunod mo sa salita ng Diyos araw at gabi. Kung gusto mo makasama sa rapture, yan ang gawin mo. Amen?
Hindi, ibig sabihin na huwag ka na maghanap buhay. Kung hindi ka naman tinawag na full-time, hindi masama maghanap buhay. Ngunit, ang pinakamahalaga sa'yo, hindi yung hanap buhay. Ang pinakamahalaga sa'yo, pagsunod sa kalooban ng ating malaki. Tingnan mo, pati ama nila, iniwanan. Pati ama, iniwanan. Pati lambat, pati bangka, pati mga huli na isda, iniwanan. Diba? So the rapture, ganun din. Pag rapture, wala kang madadala. Iiwanan mo lahat. When our Lord Jesus Christ calls in the heavens, tatawag siya sa mga lapaap, wala kang dadalhin. Sinong kasama? Sinong dadagitin? Yung nagmamahal. Higit sa lahat, sa Diyos. Hindi mga bagay sa mundo na ito. Yan makasama sa rapture. Yung hindi nagmamahal sa mga bagay na ito. Yun ang makakasama sa pagdagit ng mga banal. Hindi nagmamahal sa mga material na bagay. Ang mahalaga sa kanya, yung tinawag siya na maglingkod sa ating malapit. Wala tayong alinlangan, tayo'y tinawag ng ating malapit. Sabi lang ni Pedro, make your election sure. Pilitin mo yung pagkatawag mo, maging sigurado. Dahil ang kaaway, tutoksohin ka, alisin ang kaligtasan mo. Ngunit, magpatuloy ka. Siguraduhin mo, sundin mo ang kalooban. Araw at gabi, manalangin ka para hindi agawin ng kaaway ang kaligtasan. Malinaw yan sa banal na kasulatan. Aagawin ng Satanas ang kaligtasan ng mga tao. Dadayain ang mga tao sa buong mundo in the last days. Every tongue, kindred, and nations and tribe will worship and follow the beast. Sabi ng Biblia. Lahat ng mga tao sa buong mundo, lahat ng mga tribo, lahat ng mga bansa, susunod sa hayop. Because of deception, dahil sa pandaraya na mahal. Pero ikaw na tinuruan ng tunay na pinadala ng Diyos, ating mga pastor, alam mo na ang gagawin mo. Walang pinakamalaga sa iyo, kundi yung maglingkod, araw at gabi, at sumunod sa kanyang banal na kalooban. Amen? Bira mo, ama, bangka, iniwanan, yung sinabi nga pa yun, follow me. So, ganun na ganun pag rapture, ang mga Pinong tatawagin din yung mga anak. Sino ang makakarinig ng kanyang pagtawag? Yung mga sumusunod ng kanyang kalooban. Yung mga hindi sumusunod, hindi maririnig ang pagtawag na. Diba? Kaya napakahalaga na malaman mo anong dahilan bakit ang Kristiyano hindi makasama sa rapture. Dapat alam natin yan. Luke chapter 17, verse 32 up to 33. Kindly read. Lucas 17, 32, 33. Dito po sa aklat ng Lucas, Kabanata 17, talata po 32 hanggang 33. Alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Sino man nagsisikap, iningatan ang kanyang buhay, ay mawawalan nito. Datapwat ang sino mang mawala ng kanyang buhay, ay maiingatan niyaon. 32. Remember Lot's wife. Rapture na pinag-usapan dito. Alalahanin niyo ang asawa ni Lot. Bakit pinapaalala sa atin naman ang Pinoon? Kasi yung asawa ni Lot ay naiwan. Napahamak. Kaya alalahanin na natin. Para alam natin, paano ito di papahamak? Kasi pag naiwan ka sa mundo, mapapahamak ka rito. Mapapahamak. In fact, nag-umpisa na. Marami na napapahamak. Namahal. Marami na napapahamak. There are millions of people are being perished in the world today. Napapahamak yung marami. Kaya sinabi ng mga Pinoon, alalahanin niyo ang asawa ni Lot.
Kasi ano nangyari sa asawa ni Lot? Ano nangyari? Alam natin. Nandoon sila sa Sodoma at Gomora na napaka-wicked na bansa o syudad. Napaka-makasalanan. Nandun sila nakatira. Ganun din sa atin. Nandito tayo nakatira ngayon sa napaka-makasalanan na sanlibutan. Nandito rin tayo ngayon. Nandun sila. Dala ang Diyos ng anghel para ilabas sila. Paligtas. Ganun din sa atin. When our Lord Jesus Christ comes, He will send His angels para pagpaalala sa atin. Sino mga mangangaral yan? Sabaw natin mga pastor. To give us warning. Yan ang istorya dyan. Nagpadala ang anghel dalawa doon sa Sodom and Gomorrah na nakatira si Lot at ang kanyang pamilya. Sabi, magmadali kayo, lalabas kayo dito dahil pinadala kami ng Diyos para wasakin ang bayan, ang syudad na ito. We are sent by God to destroy the city. Magmadali kayo. Walang lilingon. Yan ang utos, ha? Walang lilingon. Yan ang istorya. Yan ang istorya dyan. Hindi na natin binasa para mabilis tayo. Paglabas nila, Lot, kasama kanyang asawa at dalawang anak na babae, biglang pinaulanan ng apoy at asopre ang Sodom at Gomorrah. Nagliliyab, nasunog, minamahal. Galing sa langit ang apoy. Ganon na ganon. Pag alis natin dito, ang mundo magkakagulo, mawawasak. Right after the rapture, wala nang hadlang sa pagkilos sa Satanas. He will control all the people of the world. Ngayon, nandito pa tayo ang church, hindi pa siya masyado makagalaw, pero gumagalaw na. Inuunti-unti na. Pag alis natin dito, pagdagit, magulo lahat. Huhulihin na lahat ng tao, papatayin na ang ayaw, magpatatak ng tatak ng hayop. Ganon na ganon dyan. Parehong-pareho. Yan ang tipo ng rapture pinakita na sa Old Testament. Nung lumabas sila, pagkalabas, biglang sumabog yung syudad. Pinaulanan ng apoy. Pero ang instruction ng anghel, walang lilingon. Lumingon yung asawa ni Lot. Yung asawa ni Lot, lumingon sa likuran. Ang utos, walang lilingon. Ano nangyari na sa lumingon? Siya'y napahamak, naging haliging asin. Hanggang ngayon, nandyan. Ilang libong taon na nakalipas, hanggang ngayon, nandyan yung babae na naging asin, asawa ni Lot. Paalala ng Diyos na huwag kang lilingon. Pag naglilingkod ka, huwag kang lilingon. Amen? Bakit lumingon sa asawa ni Lot? Anong dahilan? Sa Old Testament, hindi binasa, hindi sinabi anong dahilan. Pero sa New Testament, sinabi. Hindi masyado malinaw, pero pag nagpe-pray ka sa unang dalangin at mga pastor, ipapaunawa sa'yo. Nandiyan ang sagot sa verse 33. Bakit lumingon yung asawa ni Lot? Ang sagot na sa 33. Luke 17:33. Sino mang nagsisikap, ingatan ng kanyang buhay, ay mawawala nito. Datapot ang sino mang mawala ng kanyang buhay, ay maingatan yaon. Ibig sabihin, handa mawalan alang-alang sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon, lalo kang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Anong dahilan? Bakit sila lumingon? Dahil nung umalis sila, wala silang dala. Amen? Ano lang ang suot nila, yun lang ang dala nila, wala silang dala. At si Lot ay mayaman sila sa Sodom at Gomorrah. Mayaman sila. Dahil ang Sodom at Gomorrah ay maunlad, pinakamayaman na syudad at that time. Pero sila ay mga liko. So anong pinapahiwati dyan? Isa sa mga magpapaliko sa tao, yung kayamanan sa mundo. Yan ang pinapakita dyan. Kung basahin mo ang history, ano ba itong Sodom Gomorrah? Napakaunlad na bansa, na syudad. Lahat na sa kanila na, mayaman sila. Kaya sila ay naging
masama. So warning na naman yan. Materialism will make you wicked pag hindi ka laging sumusabaybay sa kalooban ng ating malapit. Marami na sa Biblia mga mayaman na anak ng Diyos. Pero sila ay matuwid. Kung basahin mo ang kanilang buhay, hindi sila nakikialam sa material. Ang kanilang kayamanan para lamang sa kalulatian at para lamang gamitin sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Yan po ang mga mayayaman sa Biblia. Okay, this is a warning. Masama yung Sodom at Gomorrah. Mayayaman pero masasama. So, ibig sabihin, kaya totoo ang Biblia, for the love of money is the root of all evil. Hindi masama ang money, pero sabi ng Biblia, hindi ka pwede maglingkod sa dalawang Panginoon. You cannot serve wealth and God at the same time. May yun lang sinabi ng mga Pilipino. Hindi ka pwede maglingkod sa dalawa. Piliin mo, sino ang paglilingkuran mo? Diyos ang paglilingkuran mo! Hindi ka pababayaan. Kahit hindi mo hanapin yan, mga bagay na yan, material, hindi ka pababayaan ng ating malapan. Kaya, alalahanin mo ang asawa ni Lot, sabi ng huwag lilingon, tumakbo kayo, iligtas ang buhay ninyo. Dahil, mawasakin ang syudad. Paglabas nila, biglang lumingon. So malinaw ang sinabi ng Biblia. Kaya sa lumingon, ang dahilan kasi nag-alala sa buhay. Baka mawalan sa kaya wala silang dala. Baka maghirap siya. Ayan, sa 33 ang sagot. Hindi niya alam, nung nag-utos sa kanya, may-ari ng langit at lupa at may-ari ng lahat ng mga material na bagay. Amen? Don't you worry. Huwag kang mag-alala. Dahil nung tumawag sa'yo, may-ari ng lahat ng bagay. Kaya ka pakainin. Hallelujah! Amen? Kaya i-supply ang iyong kailangan. Maglingkod ka lang ng totoo. Siya lang ang una. Siya ang una sa lahat ng bagay. Sabi ng Biblia, pag inuna mo ang Diyos, ang mga bagay na ito ay daragdag sa'yo. Ibig sabihin, mga kailangan mo ay dadagdag sa'yo ng ating malam. Pero pag hinanap mo yung material, mawawala pati spiritual. Laging binabanggit sa banal na pulpito, hindi masama ang material. Kailangan mo yan habang nasa mundo ka, pero huwag mo yan ibigin. Gamitin mo yan para masunod mo ang kalooban ng ating malapay. Amen? Ang mabigat na pagsubok, akala natin, yung mabigat na pagsubok, naghihirap tayo. Nung araw, dumaan tayo dyan. Kahit ating mga pastor, dumaan sa mga sobrang bigat na pagsubok, halos walang pamasahe. Halos walang makain araw-araw for how many years? Akala natin, yun ang mabigat na pagsubok. May mas mabigat pa dyan. Yung umuunlad ka. Yung mayaman ka, gumaganda ng finances mo, mas mabigat na pagsubok yan. Dahil ang tendency niyan, mawala ka sa focus sa ating malapin. Mapunta ang puso mo doon sa kayamanan mo. Hindi masyado mabigat yung naghihirap ka. Mas maganda para sa amin. Ang sarap-sarap nung panahon na yun, masarap. Kasi lagi kang puri ng puri, iyak na iyak ka sa malapin nun. E paano kung yumayaman ka na? Baka wala ka ng panahon manalangin. At nangyari yan sa marami. It's a warning to everyone. Pag pinagpapala ka, huwag mo ilagay ang puso mo. You're ready. Ready mo. Ready mo yan. Gamitin para sa gawain ng ating malapino. Yan ang sa Biblia. Pinamaha. Akala mo mawawalan ka? Hindi. Lalong supply ang Diyos sa'yo.
Habang release ka na release, supply ng supply ang ating malapit. Napakalinaw yan sa Banal na Sulatan. Kaya, huwag kang mag-alala, anong kakainin mo, ang daramtin mo? Unahin mo lang ang kayang kaharian, ang kayang katwiran, at lahat ng mga bagay na ito ay daragdag sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga, minamahal, prior sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon, last verse, Matthew 25, chapter 1 hanggang 5, minamahal, bago magbalik ang mahal na Panginoon, dapat nakahanda tayo. We should be prepared. Prepared. Dapat nakahanda ka. Sabi ng iba, marami kasi may nakausap tayo mga Kristiyano, sabi nila, pagbabalik naman ng Pinoon, yung oras na talaga, yung, halimbawa, bukas na mabalik, doon ako magpapakainit. Doon ako, bibigay ko ng buhay ko lahat sa mga Pinoon pag alam ko na babalik na siya ngayon o kaya bukas. Pero yan po ay labag sa mga sulatan. Dapat bago dumating yan, nakahanda ka na dapat. Amen? Matthew 25, 1 to 5. Dito po sa Aklat ng Mateo, Kapitulo 25, ang talatay 1 hanggang 5. Kung magkagayon, makakatulad ang kaharian ng langit sa 10 dalaga, na kinuha ang kanilang mga ilawan at nagsilabas upang salubungin ang kasintahang lalaki, at ang 5 sa kanila'y mga mangmang at ang 5 matatalino. Sapagkat nang dalhin ng mga mangmang ang kanilang mga ilawan, ay hindi sila nagdala ng langis. Datapwat ang matatalino ay nagdala ng langis sa kanilang sisiddan, na kasama ng kanilang mga ilawan. Samantalang nagtatagal nga ang kasintahang lalaki, ay nangagantok silang lahat at nakakatulog. Palapakan natin mga Pinoon. Amen? Habang naghihintay, sila'y nakatulog. Nangyayari yan. Kasi talinhaga yan. Ibig sabihin natutulog, nakatulog. Ibig sabihin yung iba, nagpabaya. Nagpabaya sa paglilingkod. Yan ibig sabihin nakatulog. Yung 5 raw, sabi ng binasa natin na talinhaga, yung 5 na babae ay mangmang, yung iba ay matatalino. Rapture pinag-uusapan dito. Kaya, pakinggan nyo mabuti, minamahal. Napakahalaga nito. Yung 5 mangmang, kinuha ka lang ilawan, ngunit hindi nagdala ng langis. Kasi mayroong tinig, sabi, there was a cry. Mayroon isang tinig na nagsasabi, dumarating ang kasintahan lalaki. Walang iba ang ating malapino. Mayroon tinig, ibig sabihin, may nangangaral na maghanda kayo dahil babalik na ang mahal na Panginoon. Yun po ang meaning. May tinig, maghanda kayo. At yung 5 mangmang, lumabas at dinala ang ilawan, ngunit walang dalang langis. Verse 4, yung mga matalino ay nagdala ng langis sa kanilang ilawan. May dalang langis. Samantala, ang kasintahang lalaki ay na-delay. Sila ay inantok at nakatulog. Sabi niya, mukha hindi pa naman babalik yung mahal na Panginoon. Ano muna tayo? Magpakaligaya muna tayo sa libutan. Magpayaman muna tayo. Mukha hindi pa naman babalik eh. Diba? Magbisyo-bisyo muna tayo. Barkada muna tayo. Mukha hindi pa babalik. Wrong. Dapat, nandyan na yung mga tanda, dapat panahon na yan para maghanda ka. Amen? At yun na nga, at midnight, there was a cry. Habang sila ay nakatulog, yung iba, mayroong malakas na sigaw. Dumarating na ang lalaking kasal. Sumalubong kayo sa kanya. That's a rapture. At midnight,
Sa Biblia, pag sinabing midnight, sobra ng kasamaan. Yun yung sabihin ng midnight. Babalik ka manapin noon, sa sobra ng kasamaan. Doon sa babalik, pag sobra ng kasamaan. Sobrang kasamaan na ba ang mundo ngayon? Sobra na. Kaya nga nung ilabas na lahat doon sa Sodom at Gomorrah, sobrang kasamaan. Sobrang kasamaan ng mga tao doon. Kaya walang naligtas doon ni isa. Sina Lot lang. Kasi kasama niya, pati asawa niya, napahamak pa. Si Lot lang sa kadalawang anak, 3 lang. 3 lang yung naligtas doon. Sobrang kasamaan. Ibig sabihin, ang aral sa atin, huwag ka magpadala sa kasamaan ng mundo para makasama ka sa pagbalik. Huwag kang magpadala sa mga paghikayat ng mundo na ito. Hikayatin ka ng mga bagay na kakasilaw sa mundo nito, material things. Huwag kang magpadala. Sumunod ka, araw at gabi sa ating mahal na Panginoon. Kasi darating sa pagsobrang kasamaan. Midnight, sobrang kadiliman. Ano nangyari? Nung sumigaw, may nangaral, mahalay pinababalik na nagising yung mga 10 berhen. At kanilang nilinis sa kanilang ilawan. Nilinis. Dapat ililinis natin yung ating body, soul, and spirit. Dapat malinis yan araw-araw. Saan nalilinis yan? Dito sa ating pagtitipon. Dito nililinis ng dugo ng ating mahalapan. Malinaw sinasabi natin mga pastor, pag nag-rapture na wala ka sa gawain, may iwan ka. Malinaw sa Biblia. Dahil naglinis sila. Nung bumalik, nilinis ka ng ilawan. Nilinis. Kailan tayo lilinisin? Ng dugo ng Jesucristo. Kailan ka lilinisin? Pag nandito ka sa fellowship. 1 John chapter 1 verse 7. Dito ka lilinisin ng dugo. Sa totoong gawain ng Panginoon. Bakit ka lilinisin? Dahil kumikilos ang banal na espiritu ng ating malapit. Pag naramdaman mo banal na espiritu, nililinis ka na ng ating mahal na Panginoon. Amen? Sabi ng mangmang sa verse 8, 5 mangmang. Verse 8, 25 ng Matthew. Pakibalik. And the foolish said unto the wise, give us of your oil, for our lamps are gone out. Sinabi ng mga mangmang sa matalino, bigyan ninyo kami ng iyong langis sapagkat nangamatay ang aming ilawan. Gusto nyo malaman ano yung langis na yan? Gusto mo magkaroon ng maraming langis? Amen? Dahil yung mga mangmang, may langis din. Yung nga lang, hindi nakasurvive. Madaling naubos ang langis. Gusto mo ba ang langis mo hindi maubos? Mamaya, malalaman natin. Amen? Dahil gusto natin, yung langis natin, hindi mauubos. Ang sekreto para lagi kang may langis, hindi ka mawawalan, katulad ng mangmang naubos, kaya sila ay naiwan. Pero matalino, laging may langis, kaya nakasama sa pagbalik ng ating malapit. Mamaya, malalaman natin, how to maintain your oil. Lahat tayo may langis. Lahat tayo. Pero ang tanong, nami-maintain mo ba yung langis mo? Kasi pag naubusan ka, biglang ng rapture, hindi ka makakasama. Dapat lagi kang may langis. Sabi, bigyan mo kayo ng langis sapagkat namatay ang aming ilawan. Anong sabi sa 9? Sabi ng matalino. But the wise answered. Ayan. Tapos, nagsisagot ang mga matalino na nagsasabi, baka sakaling hindi magkasya sa amin at sa inyo, magsiparoon muna kayo sa mga nagbibili at magsibili kayo ng ganang inyo. Nag-rapture, walang langis? Dapat, bago mag-rapture, nakahanda ka ng matagal para ang langis mo marami. Yan, malinaw yan. Ibang sabi, saka na ako magpapakainit pag alam ko bukas babalik na. Sigurado yan. Maubusan ka ng langis.
Pero dapat, ngayon pa lang, nakahanda ka na para ang langis mo ay hindi mauubos. Amen? Talinhaga kasi yan. Yan pinapaliwanag na lamang natin, anong kahulugan ng talinhaga na yan sa ating buhay. Sabi na matalino, hindi maaari. Hindi magkakasya ang langis namin kung magbibigay kami sa inyo. So, lagi natin ulit-ulit yan. Ang kaligtasan ay kanya-kanyang pagtatrabaho yan. Kanya-kanyang sikap yan. Amen? Pwede ka manalangin sa iba na maligtas, pero pag ligtas ay pinalalangin mo, magtatrabaho na sa para sa rin ay hindi maubusan ng langis. You can pray for others na gawing mainit sila, pero yung langis, kailangan pagtrabaho na yan. Hindi maaari sapagkat maubusan tayo. Pumunta kayo sa mga nagbibili. Umalis. Sige nga, punta kami. Kukuha mo na kami ng langis. Pag alis sila, biglang dumating ang kasintahang lalaki. Biglang nag-rapture. Yung mga nakahanda na may langis, biglang sumalubong kasama ng ating mga. Pagdating ng 5 babae, sabi, mahal na Panginoon. Kasi nung pagsalubong nila, biglang sinara ang pinto. Nanalangin sila. Lord, ay pagdating sa verse 10, and while they went to buy, the bridegroom came. Nung sila ay umalis para bumili ng langis, biglang bumalik ang mahal na Panginoon. And they that were ready went in with him into the marriage, and the door was shut. Yung mga nakahanda ay pumasok sa piging. Sa rapture kasi, kasalan yan doon sa taas. Kasalan. Amen? Ang rapture, kasalan. Ibig sabihin, magkakaisa na. Hindi na tayo mawawala sa malapit. We will be in the Lord forever. We will be married. We will be in marriage to the Lord. Yan po yan. Pumasok sa kasalan yung 5. Yung 5. Sinara doon ang pinto. Yan, sa verse 10. And the door was shut. At inilapat ang pintuan. Pag nag-rapture, wala nang ikalawang rapture. Isa lang. Pag dinag ng mabanal, katapusan, wala na. Amen? Nanalangin sila afterward. 11. Ano sabi sa 11? Afterward came also the other virgin saying, Lord, ayan na. Pagkatapos nagsirating naman ang ibang dalaga at nagsipagsabi, Panginoon, Panginoon, buksan mo kami. No? Buksan mo kami. Manit sumagot ang mahalapin sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo kilala. Ang kilala ng malapinon, sino? Yung may mga langis. Diba? So, praise the Lord! So, paano ka magkakaroon ng langis na hindi maubos? Sinabi nung 5 matalino, kasi alam nila eh. Alam nila paano nagkaroon ng langis na hindi naubos, kasi sila nakasama, sabi, sige, pumunta kayo sa nagbibili. Alam nila. Ano nila, paano magkaroon ng langis? Pumunta kayo. Tama yung sinabi, pero it's too late sa 5. Huli na kasi. Doon pa sila naghanda. Dapat, bago dumating araw na yan, naghanda ka na dapat. Alam nila. Doon ka sa nagbibili. Doon ka kumuha. Kasi may nagbibili ng langis. Hindi kasi literal yan. Ibig sabihin na nagbibili, basahin natin. Ano ibig sabihin na nagbibili ng langis? Huling talata. Matthew chapter 19, verse 21. Ito po sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kapitulo 19, may talatang 21. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig mong maging sakdal, humayo ka. Ipagbili mo ang tinatangkilik mo at ibigay mo sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka, sumunod ka sa akin. Amen. At sinabi sa kanya ni Jesus, kung ang ibig mong maging sakdal, humayo ka, ipagbili mo ang
tinatangkilik mo. Yan yung nagbibili. Sabi ng 5 matalino, pumunta ka sa mga nagbibili. Sabi ng Panginoon, gusto mo maging sakdal? Humayo ka, ipagbili mo ang tinatangkilit mo at ibigay mo sa mga dukha. Ibig sabihin, you're willing to give up everything para yung mga dukha, ibig sabihin, mga dukha mawalang Kristo ay makasumpong ng katotohanan para maligtas. Amen? Praise the Lord. Sa Biblia kasi, pag sinabing dukha, tumutuko yan almost always. Although may literal na dukha sa Biblia, pag sinabi sa Biblia, dukha in our time, mga unbelievers. Kahit bilyonaryo pa yan, ang tingin ng Diyos yan, pag hindi nananampalataya sa Ebanghelyo. Poor, mahirap, dukha. Ibig sabihin, gusto magkaroon ng langis? Ipagbili mo. Ibig sabihin, ipagbili. You're willing to give up everything. Yun ang meaning. Gusto mo maging sakdal? You're willing to give up everything para lamang magamit sa Ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Mawawalan ka ba? Ang Biblia makapal. Mawawalan ka ba kung binigay mo lahat ang puso at buhay mo? You're willing to forsake everything just for the follow the Lord? Mawawalan ka ba? Hindi. Hindi ka mawawalan. Lalo kang magkakaroon. Bakit naiwan yung 5 mangmang? Kaya tinawag na mangmang. Hindi naintindihan ang Word of God. Masakit pakinggan. Hindi naintindihan. Tinawag sila na mangmang. Alam mo bakit? They are not willing to give up everything to follow the Lord. Ayaw nila magtiis. Ayaw nila magsakripisyo. Ayaw tumulong sa gawain para sa Ebanghelyo. Ang tawag po niyan, foolish virgins. Hinabahan. Ang daming mga Christians all over the world nahihiga sa pera. Pero maraming mga churches nagkikahos. Dito nga lang sa Baliwag, ang service natin, laging overloaded kasi isa lang ang service natin. Although bago yan, hulugan yan, pero nag-iisa. Amantala, ang daming humihiga sa pera ng mga Kristyano. They are not convinced that following the Lord is, you're ready to help others para ang Ebanghelyo ay makalat at maraming maligtas. Hindi naintindihan ang salita ng Diyos. Akala, kaya sa pinagpala, para magtamasa ng kaligayahan. No! Kaya ka pinagpala, you are willing to share it para maraming maligtas, para magamit sa paglilingkod sa ating malaki. Kaya ang sabi sa Biblia, foolish virgins, they don't understand the Word of God. Pero pinagpala kayo, naintindihan ninyo ang salita ng ating malaki. Amen? Naalala ko nung araw nung nag-special offering. Pagsubok pa ang church natin sa Maine. Yun pa lang ang church natin, wala pa mga outreach doon. Ang bubong ay sako. Sako ang bubong. Naghingi ang ating mga pastor ng special offering. Mga kapatid, magbigay kayo, pagpapalain kayo. Pero it took years. Yung iba na nagbigay bago pinagpala. Yung totoong nagbigay. Kaya iba kasi mamadali. Nagbigay na ako ha. Dapat bukas, milyonaryo na ako. Hindi ganyan. Magtitiis ka muna, magpatuloy ka. Alam ng Diyos kailan ka pagpapalain. Grabe ang nag-moving Holy Spirit, bigayan talaga. Lahat ng mga tao, kapatiran natin, lahat ng katiwalit pinigay. Kasi sinalis ba na pastor, God will bless you. Patunayan ninyo na mas mahal niyo ang Diyos kaysa buhay niyo dito sa mundo. Prove it! Grabe ang moving Holy Spirit habang umaawit, nagbigayan lahat kapatiran. Pati sapatos ang iba walang bigay, pati sinturon binigay. Totoo yan. Iba mga relo, iba pera, lahat. Wala silang tinira. Iba nagpatotoo, umiyak sabi niya, wala akong bibigay, wala talaga ako, pag-trials ako. Anong binigay niya? Umuwi, nakapaa. Medyas sa sapatos, hinulog niya doon sa box. Sabi niya, gusto ko talaga bigay, pero wala akong pera. Alam mo, may naman, yung mga nagbigay na yan, ngayon po, mga milyonaryo sila, pinagpala ng atin.
Pero it took years. Years. Taon na binilang. Nakita ng Diyos na hindi sa kanila mahalaga yung material. Ganyan sa Biblia. Mahalaga silang kalooban ng malinaw sa Biblia. Kaya nga, yung matatalino kasama sa rapture, mga mamang naiwan. Bakit? They don't understand the logic. Malapit napakayaman siya, may-ari lahat. Hindi mo na kailangan magbigay kung tutuusin. Sinusubo ka kung sino ang mahalaga sa iyo. Pag nakita na siya ang pinakamahalaga, doon ka pagpapalain ng lubusan ng ating mahalaga. We have to know the logic, the mind of our Lord Jesus Christ. Iba, alala. Pag hindi ako, pag nagtapat ako, ako'y mawawalan. Naku, mawawalan ka lalo. Mawawalan ka. Malinaw ba ng sulatan? Ang nais magkaroon, mawawalan. Ang nais mawalan dahil sa pagsunod sa akin, lalong magkakaroon. Huwag tayo sumandig sa sarili natin pang unawa. Sumandig tayo sa salita ng Diyos. Amen? There are a lot of Christians all over the world who are blessed materially. And yet, so sad to think. And there are churches, the true churches, mayroong mga churches na kahit in service, kinakapos. Kahit yung mga sasakyan, kinakapos. One of them is Baliwag. Ang daming gustong pumunta rito, wala sila masakyan. Hindi sila makapunta dahil ang sasakyan natin, isa lang. Kung hindi lang bawal sa bubong, baka yung bubong ng Travis natin may nakasakay. Pag paano nang gawain? Baka sa gulong may sasakay pa. Kasi nag-iisa. Mapinagpala, this is a challenge to you. Gawin mong 3 yan sasakyan na yan, lalo kang pagpapalain. Hindi ako may sabi niyan. Patunayan mo sa gawa ang pag-ibig mo. Not only in word, but in deed and in truth. Patunayan mo na mahal mo ang Diyos. Pakita mo at hindi ka mabibigo. Lalo kang pagpapalain ng ating mahal. Malinaw yan. Napakalinaw sa Biblia. Kaya sabi ng 5 mangmang, mahal na Panginoon, buksan mo. Naiwan kasi sa rapture. Open to us, Lord. Anong sabi ng Panginoon? Hindi ko kayo kilala. Wala kayong langis. So, naintindihan na natin paano ang langis hindi mawala. You are willing to give up everything to follow the Lord. Pag yan ang puso mo, hindi ka mawawala ng langis. Araw-araw, maramdaman mo ang presensya ng ating malapit. Amen? Huwag niyo kalimutan yan. You are willing, kahit milyon-milyon ang pera mo, ang puso mo, willing to follow the Lord. You're willing to give it away. Pag sinabi na Pinoon, gawin mo to, you're ready. Yan ang hindi nawawala ng langis. Hindi ako may sabi, pag inintindi mo masulatan, napakalinaw. Kaya sabi nung 5 matalino, pumunta kasi nagbibili. Doon ka magkaroon. Sumunod sila, pero it's too late. Ibig sabihin ng Panginoon, ngayon muna gawin. Ngayon muna. Papayaman muna ako, Brad. Negosyo muna ako. Bahala muna kayo sa gawain. Pag mayaman ako sa ako, babalik. Di ba, patuto ko sa inyo, kasama kong preacher noong araw. Hindi ko na bagitin yung pangalan. Pinalo-up ko. Pagdating ko, naninigarilyo. Nagsusugal. Dating preacher. Di ko, Brad, balik na tayo. Hindi tao ang tumawag sa atin. Malapastor na nalangin para tayo'y maligtas. Huwag mong balikan. Sabi niya, sigurado, walang problema, babalik ako. Pag mayroon akong Tamaraw FX, that was mga 25 years ago o 20 years ago. Yung Tamaraw FX, pag mayroon ka niyan, bida ka. Sikat na sikat yan. Sabi niya, pag mayroon akong Tamaraw FX, babalik ako. Eh, nagtrabaho sa SM, bagger sa SM. Uwian na, nakaabang sa doon. Yung, nakita niyo yung saraduhan ng SM, yung bakal na pinto na hinihila at tinataas lang. Ha? Roll up. Nandun sa nakatayo kasi uwian na nga eh. Sasara na eh. Biglang bumagsak yun. Paano babagsak yun? Hindi mo babagsak pag hindi inihila. Diretso sa ulo niya. Nawala ng malay. Tumba.
Wala nang mali. Pagising niya sa ospital. Sabi, anong nangyari sa akin? Nabagsakan ka lang naman ng roll up. Nabagsakan ka lang naman. Mapalad ka pa rin. Muntik na babasag ang bungo mo. Ano sabi niya? May FX o wala, babalik na ako. Andyan, kasama na natin. Hinintay mo pa napakasakit, napaluin ka. Ang pagling sa balang, pag tinawag ka, you're willing to forsake everything. Handa ka iwanan lahat. Dahil yung tumawag sa'yo, may-ari ng lahat. Ha? Yan, ibig sabihin, huwag na huwag mong maibigin ng material. Mag-iimpo ka, mag-ipon ka. Hindi ko sinasabi, masama yan. Pero, yung heart mo, always ready to give it away kung kinakailangan. Pag sinabi ng Diyos, di ba? Di ba sabi nung mahirapin sa isang binatang mayaman? Sabi, nasunod ko na lahat. Yan ang kwento dyan. Kung basahin mo lahat. Mahirapin nun, paano magmana ng buhay na walang hanggan? Yan dyan. Kung basahin mo lahat yung chapter 19. Sabi, gawin mo mga utos. Kamangalunya, saksi ka ng tapat, huwag ka magnanakaw. Binasunod ko na lahat yan mula nung bata pa ako. Kasi wala pa naman, hindi pa New Testament yun nung tagpo na yan. Although, nandito na sa New Testament yung sulat, pero wala pa sa New Testament, nasa Old pa, kaya kailangan pa ng batas para maligtas. Kaya nagsimula ang bagong tipan, nung si Jesus Christ, tumagas ang dugo at nabuhay maguli. That is the beginning of the New Testament. Praise the Lord. Amen? Marami yan sa Matthew, mga Luke sa John, hindi pa New Testament. Kaya may batas-batas sinasabi. Nagsimula lang mabang tipan nung siya'y namatay at tumagas ang dugo. That is the beginning of the New Testament. When the blood of Jesus Christ was shed on Calvary. That is the beginning of the New Testament. Sabi dyan, sa 19 kanina, nasunod ko na lahat ang mga batas. Sabi ng Panginoon, mayroon ka pang iba. Mayroon ka pang, gusto mo maging perfect? Gusto mo maging sakdal? Go and sell that you have and give to the poor. And you will have eternal life. Come and follow me. Malapakan natin, Panginoon. Gusto mo maging sakdal? Pagbili mo lahat at sumunod sa akin. Magkaroon ka ng buhay walang hanggan. Halika at sumunod ka sa akin. Ayaw ng mayaman. Bakit? Marami siyang kayaman. Hindi niya kaya, give up. Kung sa ang Malapinon, grabe ang lungkot. Kung makita mo lang ngayon, nag-iling-iling siguro. Hindi naintindihan. Yung tumatawag sa'yo, may ari lahat ng bagay. Nag-alala ka. Palapakan natin, Malapinon. Go and sell that you have and give to the poor and follow me and you will have eternal life. Yan sinabi naman yun. Hindi, mayaman, umalis, nalungkot, hindi niya kaya gawin. Ano sabi ng Panginoon sa sunod talata? It is easier for a camel to go through the eye of the needle than for a rich man to enter the kingdom of God. Mas mabuti pa raw ang kamelyo pumasok sa butas ng karayom kisa mayaman pumasok sa karya ng langit. Ano ibig sabihin ng Panginoon? Masama ba mayaman? Masama? Hindi! Hindi masama ang mayaman. Ang mayaman hindi makakapasok. Makakapasok! Ngunit, may susundin ka. Balakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Anong sabi ng Panginoon? Mas mabuti pala yung kamelyo pumasok sa butas ng karayom kisa mayaman pumasok sa karya ng langit. Ano ibig sabihin? Hindi naman yung karayom tinutukoy yung pinagamit ninyo, pinapantay nyo sa mga tas-tas na yung mga damit ninyo. Hindi yun tinutukoy na karayom. Ang tinutukoy na karayom, yung sa templo sa Israel, mayroon doon na gate ang tawag ay Needle's Eye. Yung templo sa Israel, nakapader yan, mayroon doon maliit na daanan. Ang tawag doon, gate, Needle's Eye ang tawag. Pag pumasok yung kamelyo doon, hindi makakapasok unless na yung camel ay luluhod at tatanggalin yung mga karga kasi maliit, kailangan lumuhod yung camel para makapasok sa Needle's Eye sa templo. Ibig sabihin, pagpapakumbaba. Kailangan tanggalin mo yung mga bagay
na makasagabal sa pagsunod mo sa kalooban ng mga Panginoon. Tanggalin mo lahat at magpakumbaba ka. Yan ang nedalsay. Gusto makapasok sa butas ng karayom? Tanggalin mo lahat. Ibig sabihin, kasalanan lahat. Materialism, tanggalin mo. Iba nalulungkot, baka maghirap ako. Hindi natin naintindihan na ang Diyos ang may-ari ng lahat ng bagay. Sabi niya, si David, napaka-wise eh. Huwag mo akong gawing mayaman. Baka makalimutan kita. Huwag mo naman akong gawing mahirap para baka naman sumpain kita at magnakaw ako. Ano ibig sabihin ng Biblia? Sabi ni Pablo, mayroon ka lang damit at pagkain. Makontento ka na. Ibig sabihin, may contentment tayo. Huwag natin maghangad. Huwag ka na maghangad. Pinagpala ka. Iba pinagpala. Maraming kilalang Christian na pinagpala sa finances, pero malungkot. Alam ba, hindi kasi naintindihan. Pag pinagpala ka, ibig sabihin ng Panginoon, use it for the good of others and for the good of the church of Jesus Christ. Yan ang malinaw sa Biblia. Pero, pinagpala tayo. Dito, maraming masunurin, pero pinagpala. Marami dito. Marami tayong kapatid na pinagpala. Sana hindi nyo makalimutan ang salita ng Diyos. Pinagpala ka, gamitin mo for the glory. Pag sinabing glory naman, Pinoon, para sa Ebanghelyo, para maraming maligtas. Pag sinabing krusada, you're willing to share. Amen? Sabi, krusada tayo. Sige, ako ang bahala sa Netflix. Yan. Pag pinagpala, ako ang bahala. Yan ang meaning. Ako ang bahala sa instrumento, ako ang bahala sa ilaw. Ako ang bahala sa sasakyan. Kailangan ng sasakyan, ako bahala. Yan po ibig sabihin sa Biblia. You're willing to give everything for the glory of our Lord Jesus Christ. E pinagpala tayo. Binangaral mga pastor ang katotohanan. Paglilingkod na, no mental reservation. Walang nireserba. Dahil ang tumawag sa iyo, napakabait. Binigay sa iyo lahat. Iniwanan lahat para puntahan ka, para iligtas ka, para magmamana ka na buhay na wala hanggan. Wala na reserba ang mahal na Panginoon. Ikaw ang pinireserba ka. What a lesson for us today. Our dear Jesus loves us so much, but we must have to love Him. Not only in words, but in deed and in truth. Sa gawa natin ipakita na inibig natin mahal na Panginoon. Lalo tayong pagpapalain natin mahal na Panginoon. Habang tayo mawit.